Pag-uusapan natin ngayon is about lettering. So, 'di ba, may binigay na ako sa inyong unang plate, which is yung plate 1 natin. So, ginawa nyo yung mga different strokes, vertical line, horizontal line, inclined, and then yung mga curved lines natin. So, ginawa nyo yung mga different strokes na yon, ipinasok natin sa plate. And dun sa plate, nakita natin na meron kayo dong ginawa na, may ginawa kayo dun na title block, 'di ba? So sa title block, doon niyo ipinasok yung inyong pangalan, yung pangalan ng school, ating yung title ng ating plate. So doon natin nilagay. So ngayon ang pag-uusapan naman natin is about lettering. So paano nga ba yung proper dimensions, paano nga ba yung proper na pagsulat sa lettering, and kung saan nga ba, ano nga ba yung mga standards na kailangan para maging maganda yung lettering natin. So, yung iba is nakita ko may ginawa pa silang design sa lettering in which hindi siya appropriate para sa engineering drawing, para sa industrial drawing since ang kailangan sa lettering is una is uniformity. Kailangan uniform lahat ng letters natin para maganda. Pangalawa is clarity. What do we mean by clarity? Kailangan unang tingin pa lang natin is makita agad natin or mabasa agad natin yung isinulat natin sa lettering. And yung pangatlo is the execution. Okay? So yung rapidity of execution, kailangan mabilis tayong gumawa ng lettering. So let's define first kung ano nga ba yung tinatawag natin na lettering. So when we say lettering, it is defined as writing of titles, subtitles, dimensions, etc. on a drawing. Okay? So it is defined as writing. Okay? Kaya nga lettering kasi magsusulat tayo, isusulat natin yung, halimbawa kung anong title nung plate natin, anong pangalan nyo, ilalagay nyo dyan yung mga subtitles. Halimbawa, may title tayo, construction lines, tapos yung subtitle is horizontal lines, vertical lines, ganun. So, ilalagay natin yung mga subtitles na yan. Also, the dimensions na kailangan natin sa lettering, say example, ito is 30 mm, itong curve na to sa radius of 5 millimeters. Okay, so ganyan yung mga radiuses natin. Yung mga riyon na yon, yung mga numbers na yon, so ilalagay natin siya sa ating lettering. So therefore, we need na kailangan maayos yung pakaka-define natin ng lettering. So therefore, maayos yung pakakasulat natin. So kailangan una is malinaw, pangalawa is kailangan madali siyang mabasa yung lettering natin. Pangatlo is dapat malinis. Malinis yung pakakagawa natin ng lettering. So, ano nga ba yung mga importance ng lettering natin? Bakit kailangan natin ang lettering? So, main features of lettering are legibility, uniformity, and rapidity of execution. So, legibility. What do you mean by legibility? Tinitingnan kung yung pagkakagawa ba nung dimension is tama ba? Kung angkop nga ba yung pagkakasulat natin na dimension based doon sa gagawin natin na part or component. So, yun yung legibility. Pangalawa is uniformity. Sabi natin, engineering drawing or industrial drawing is the main language of industry. Okay? So, sa engineering drawing or sa drawing lang tayo nagbe-base para makita natin, para makipag-usap tayo sa ibang tao sa loob ng industry. So therefore, kailangan para magkaroon kayo ng communication, para magkaroon ng communication kayong dalawa, kailangan uniform yung ginagamit nyo. Example, kung yung isa is Bisaya, tapos yung isa is taga Bicol, so 'di ba hindi sila magkakaintindihan. Hindi sila magkakaintindihan. So, para maging uniform, para magkaintindihan yung dalawang yun, gumagamit sila ng other language which is yung Filipino or
English. So, gumagamit sila ng mga other language so that nagkakaroon ng uniformity and madali silang magkaintindihan. So, yan din ang importance ng lettering sa atin. Since drawing is the language of the industry, main language used in the industry, kailangan nagkakaintindihan lahat ng nakakakita ng drawing natin. So, we need na maging uniform and maging maganda yung pagkakasulat natin sa lettering. So, in grading your plates, isa rin sa titingnan ko, isa rin sa malaking factor yung inyong lettering. Okay? So, ang pag-grades ko ng plates is upon exam, habang nag-e-exam kayo, i-check ko na yung mga plates nyo. Tatawagin ko kayo isa-isa, and then i-check ko na yung mga plates nyo kung kumpleto ba. Kung kumpleto ba, i-check ko na yan, tapos idiretso ko na yan, i-record. Okay? So, yun yung ating main importance of lettering. And meron pa ditong isa is the rapidity of execution. Kailangan mabilis kayo mag-lettering. Okay? So, halimbawa, yung lettering nyo pa lang, it took you about 5 hours para mag-lettering. Masyadong malaking oras ang ginugol nyo, in which yung 5 hours na yon, pwede na sana kayong nakapag-drawing. 'Di ba? So, kailangan, in rapidity of execution, kailangan mabilis kayong mag-produce ng lettering. So, yan yung tatlo na kailangan natin when it comes to lettering. So, use of drawing instruments for lettering consumes more time. So, lettering should be done freehand with speed. So, yun sinasabi natin, halimbawa, kahit yung kakasulat nyo yung letters, ginagamitan nyo pa ng ruler, gagamitan nyo ng ruler, gagamitan nyo ng ah, curves, 'di ba? So, gagamitan nyo ng mga different na drawing instruments. So, masyadong maraming time ang makukonsumo natin. Pero kung expert na tayo in lettering, lagi tayong nagpa-practice, madali na lang yung pag-lettering natin using freehand. Okay? So, here, we will have our plate 2. Magkakaroon tayo ng plate 2 natin, which is the lettering. It should be done freehand. Kailangan freehand yung gagawin nyo na lettering. So, tuturuan ko naman kayo ng techniques kung paano gumawa ng freehand lettering. Okay. So, let's start with what we so-called the free stroke, the single stroke letters. Ano nga ba yung single stroke letters na yan? So, the word single stroke letter should not be taken to mean that the lettering should be made in one stroke without lifting the pencil. Hindi meaning na porke one stroke, dire-diretso lang, hindi nyo iaangat yung pencil. Hindi yun ganun. So, it means that the thickness of the letter should be uniform at if it is obtained in one stroke of the pencil. Say example, yung letter A natin na paganyan, ayan, example yung letter A na ganyan. So, itong stroke dapat na ito, itong pababa na to, di ba yan yung unang stroke natin? Dapat parehas siya ng stroke dito. Okay? Dapat parehas sila ng thickness as well as itong nandito sa pangatlo. Kailangan pare-parehas yung thickness ng stroke natin, pare-parehas yung thickness ng mga yan, para masabi natin na single stroke lang yung letter natin. So, yan ang meaning ng single stroke letter. Kailangan walang, halimbawa, nung ginawa nyo, dito sa part na ito, is kinapalan nyo. Ayan, kinapalan niya dyan sa part na yan. So, hindi na siya matuturing na single stroke. Kasi makapal na dito sa part na to, dito sa kabila, hindi. So, kailangan, in lettering, kailangan dapat uniform yung stroke nyo, pare-parehas yung taba ng lahat ng letters. So, yan ang meaning ng single stroke letters. So, we have different types of single stroke letter. So, meron tayong vertical, and slope at 75 degrees to the horizontal. So, ang gagamitin natin is the vertical. Okay? So, vertical ang gagamitin natin, meaning pa magle-lettering kayo is patayo. Straight na patayo. Halimbawa, ganyan. Letter L. So, kailangan vertical yung pakakasulat natin. Ang meaning ng slope at 75 degrees, so, may measure kayo ng 75 degrees, pag ganyan yung lettering nyo. So, with respect to the horizontal, this is 75
degrees. Okay, so yan ang meaning ng ating slope at 75. And then yung lettering type B, we also have vertical and slope at 75 to the horizontal. Pero ang gagawin natin, sabi ko nga, we will only use yung mga vertical stroke letters natin. For uniformity, para mas madaling basahin, and for the rapidity of execution. Okay? Type B preferred. In type A, height of the capital letter is divided into 14 equal parts, while in type B, height of the capital letter into 10 equal parts. Okay, so yun yung pagkakaiba nitong dalawang to. So sa type A, ang sabi dyan, ito is divided into 14 yung parts natin. Meanwhile, yung lettering, ito is 10. 10 lang yung division ng letter B natin. So gagamitin natin is type A. Okay, so we will divide the capital letter into 14 equal parts. Type B is preferred for easy and fast execution because of the division of height into 10 equal parts. Pero ito na lang gagamitin natin itong type A. Okay, so ano nga ba yung vertical letters preferred? So vertical letters are preferred for easy and fast execution instead of slope letters. Kaya nga yung sabi ko, itong vertical letters ang gagamitin natin since mas madali itong gamitin as compare sa mga slope, sa mga naka-slope natin. Halimbawa, tagilid yung letter. Halimbawa, gagawa ko ng letter L ganito. Or you will produce letter L and E. So, ito yung ating mga slope letters, parang ganyan. Yan. Pero kung straight yan, mas madali sa atin yung vertical, yung nakatayo sila. Yan. So, di ba mas madali yung nakatayo as compare sa stroke letters. So, therefore, we will use the vertical letters. Vertical letters preferred ang gagamitin natin for fast execution. Now, take note, malaking note dyan, naka-highlight pa. Lettering and drawing should be in capitals. So, wag natin itong kakalimutan. So, kailangan kahit yung name nyo, kaya nga nung nakita nyo nung gumawa ko ng title block, yung pangalan ko, yung title, lahat yun is capital letter. So, therefore, yung lettering natin, it should be in capital letter or in uppercase letters. Okay? So, therefore, ang pag-aaralan natin, ang ipapractice natin is more on capital letters. So, lowercase, small letters are used for abbreviations like MM, CM, and etc. Okay, so wala na magtatanong. Kailangan ang gagawin natin, ulitin ko, kailangan ang lettering natin sa title block are all capitals. All capital letters dapat ang nasa title block natin. Kasi ang mga maliliit na letters, yung mga small letters, ginagamit lang siya sa abbreviations, gaya ng millimeter, centimeter, liter, etc. Kaya yung mga units na yon, yung mga units sa dimensioning, yun dun lang natin gagamitin yung mga small letters. The rest, lahat na yan, capital letters. Okay, size of letters. Size of letters is measured by the height of the capital letters as well as numerals. Okay, nakadepende tayo sa height H. Height H of the capital letters. Standard heights for capital letters and numerals recommended by BIS are given below: 1.8, 2.5, 3.5, 5, 6, 10, 14, and 20 millimeters. Okay, so 1.8 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 5, 6, 10, and 14 mm. So, nagagamitin natin is 10 mm. 10 mm or 1 centimeter. So, di ba, that is equivalent to 1 centimeter ang 10 mm. Note, size of the letters may be selected based upon the size of drawing. Nakadepende sa size ng drawing yung pag-select natin ng lettering. Pero here in our plate, gagamitin natin is yung 10 mm na lettering para mas madali para sa atin. Now, how do we produce
lettering. Paano tayo gumawa ng lettering? So, meron tayong 3 steps. Yes, Armando Ramos. Sir Armando. Apa, kahit yung mga malalaki, kailangan 10 mm lang yun. Maliliit lang dapat yun. Isasakto nyo lang yun sa gitna. Hindi na, BCC na lang kasi di yun magkakasya doon. Understood naman na yun dun sa BCC. It should only be 10 mm. Kailangan kasing laki lang yun nung pangalan nyo. Okay. So, thank you for asking, Sir Ramos. Okay. So, how do we produce lettering? Paano tayo gumawa ng lettering? So, thin horizontal guidelines are drawn first at a distance h apart. So, example, dun sa lettering natin, so, di ba meron tayong, halimbawa, wait lang, straighten natin konti. Halimbawa, ito yung title block natin. Bago kayo mag-lettering, gagawa muna tayo ng manipis na, guidelines. Gawa muna tayo ng manipis na guideline. Yan. Yan. Yan yung manipis na guideline. So, they are, depende sa h natin, sa height. So, di ba naglagay tayo dito ng 1 mm? Naglagay tayo ng 1 mm. Tapos, ito is 1 mm din. Since this is 10 mm, yung lahat, wait. So, di ba 10 mm to? Ito. Or 1 centimeter. Di ba 1 cm to dun sa drawing natin? Therefore, yung h natin is 0.8 mm. 0.8 mm lang yung tangkad nito. Mula dito hanggang dito. So, that is only 0.8 mm. So, kailangan bago kayo mag-drawing, may drawing muna kayo na guidelines. So, yung guidelines na yan, hanggang dyan lang yung tangkad ng drawing nyo. Kailangan hindi na yan lalampas dyan. Okay? So, hindi na dapat lalampas dyan yung drawing natin. Example, do-drawing kayo no, or magle-lettering kayo ng pangalan. A. So, kailangan hindi na siya lalampas dyan sa nilagay nyo na guidelines. So, A, B, C. And kailangan, nakadikit yan dito sa taas. Kailangan hanggang dun sa guidelines, bawa dito. Medyo mahirap kasi naka-mouse lang. Ay, nawala. Ayan. Kailangan, di kayo lalagpas dun sa guidelines na sinet nyo dito sa baba. So, yan lang ang meaning niyan. So, kailangan gumawa muna kayo ng guidelines, tapos saka kayo mag-lettering para, kasi kung wala kayong guidelines, halimbawa, ide-directa nyo dito, pangit yan tingnan. Magiging magulo yung pagkakadrawing natin. Kung ide-diretso natin dyan. So, kailangan merong space dyan sa taas and sa baba bago tayo mag-lettering. Okay? So, yan ang meaning ng dyan sa 1. Yes po, Sir Iskoro. Kahit wag na. Lapis lang naman yung guidelines na gagamitin natin. So, kahit wag lang burahin para, kasi pag binura nyo yan, baka mapunit pa yung plate natin. So, wag na lang burahin yung guidelines. So, lettering technique, horizontal lines of the letters are drawn from left to right. Tandaan natin, when we say guidelines, guide lang to, di ba? So, this is only guide. Yung guidelines na yan. So, therefore, hindi natin kailangan na i-ballpen yan. Kailangan lapis lang yan. Since kailangan niya natin is manipis lang. Kailangan yung guidelines are thin lines. Manipis na lines lang yung guidelines.
Okay? So, kahit lapis lang, okay na yun yung guidelines natin. So, lettering technique, horizontal lines of the letters are drawn from left to right. So, ganun naman talaga tayo magsulat. Diba? Nagsusulat tayo galing sa left, halimbawa A, B, C. Galing sa left, papunta sa right. Hindi naman tayo mga Arabo na papunta dito ang pagsusulat. O kaya mga Japanese na pababa ang pagsusulat. Hindi naman tayo ganun. So, ang pagsusulat natin are drawn from left to right. Galing dito sa kaliwa, papunta dito sa kanan. Paganyan. Galing dito, papunta dun sa kanan. Okay? So, proceed tayo sa 3. After lettering has been completed, the guidelines are not erased. Ito na yung sinasabi natin kanina, tinanong ni Sir Iscoro, na ang guidelines dapat natin ay hindi ini-erase. Okay? So, guidelines should not be erased after nating makumpleto ang lettering. So, dimensioning of type B letters, excuse me. So, BIS denotes the characteristics of letters as H, yung height ng capital letters, yun na yun, yung H nun. CI or C1, height ng lowercase letters, hindi naman natin to masyado ng kailangan. Yung H lang. Now, shown in your screen, ang nakikita nyo sa inyong screen is the different strokes na gagamitin natin. Let me palitin natin ng konti. Yan. Nakikita nyo sa screen nyo? Okay. So, shown in your screen, yung mga different strokes na gagamitin natin in producing yung plate natin. Okay? So, ito yung magiging plate number 2 natin. Gagawin nyo to dun sa drawing space natin. So, makikita nyo naman may different strokes dyan. Halimbawa, ang letter I, this letter I, isang stroke lang siya pababa. So, therefore, in drawing I, kailangan isang stroke lang siya pababa rito. Okay? So, in drawing letter I, kailangan pababa lang siya rito. So, isang stroke lang siya pababa dyan. So, yan ang letter I. Ang letter A, may number naman yan. Isisend ko na lang to. May number dito. So, isa dyan. And, yan yung 1. Yung 2, ito, nandito yung 2. Galing rito, papunta dito. Yan yung 2. Yung 3 is galing rito sa kaliwa, papunta sa right. Yan ang A. Okay? And then, tingnan nyo tong M. Medyo marami. May isa rito. Ito yung 1, oh. Yan yung 1. Ito yung 2. Ito yung 3. Ito yung 4. So, therefore, i-rearrange lang natin to based sa ating numbering. So, unahin natin yung 1. Sunod natin yung 2. Nasaan yung 2? Nandito yung 2. Sunod natin yung 3. Yung 3 dapat nandito sa gitna. Galing dun sa dulo, hanggang dun sa gitna. Pag ganyan yung stroke, bababa. Tapos yung 4 galing naman dito, hanggang dun sa intersection natin dito. Ayan. Diyan sa gitna na yan. Okay? So, nakikita? Yung nasa screen, ito ang gagawin natin sa lettering natin. Okay? But, it should be arranged alphabetically. Okay? Alphabetical dapat yung pag-arrange natin. So, halimbawa, mauna syempre yung A, sunod yung B, tapos yung C, and so on and so forth. So, halimbawa, tingnan nyo tong B. So, yung B, yung stroke 1 niya is pababa. Yan. Ang stroke 2 is nandito. Ito yung stroke 2 ng B, di ba? So, kailangan sundan nyo to. Sundan nyo yung stroke 2, galing rito, hanggang dito lang. Yan, hanggang 4th. Yan. Yung 3 is ito, hanggang dyan. And yung 4 is ito. Yung number 5, ito yung 4. Hanggang dito, ibabalik na natin yung 4. Yung number 5 is mula dito hanggang dito. So, ganyan tayo mag-lettering ng B. So, therefore, pag nagdo-drawing pala ng B, pa ganyan. 1, 2,
3, ito yung 4, tapos ito yung 5. Okay, so ganyan dapat tayo mag-lettering. So susundan nyo lang yung mga strokes na nakalagay dito sa ating drawing plate. Okay, so paano natin gagawin yung mga guidelines na to? So kung papansinin nyo, may mga guidelines, di ba? May mga guidelines ito. 1, 2, bilangin natin kung ilan yan. Dito tayo sa L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na vertical lines, tapos ilang horizontal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rin na horizontal. Okay? So, paano pala natin yan gagawin dun sa plate natin? So, wait lang. Let me just share another screen. So, nakikita nyo ulit sa screen is yung plate natin. Di ba ito yung ginagamit natin na plate? Gawin natin white. Yan. Ito yung ginagamit natin na plate. So, paano natin ilalagay yung lettering natin dito? So, paano natin ilalagay? So, di ba may dimensions tayo kanina? Okay, lagay natin dito sa baba. Ayan. May dimensions tayo kanina na dapat yung distance ng mga dalawang guidelines natin are 5 mm. Okay, 5 mm. Since hindi natin alam yung kung gaano kalaki to, so gaya nung ginagawa natin, we will draw construction lines para hanapin yung gitna. Gagawa tayo ulit ng construction lines para mahanap natin yung gitnang part. So, itong X pala na ito, kailangan ini-erase yan. Since this is construction line lang naman, para hanapin natin yung gitnang line. Ayan, yan na yung ating line, yung middle part. So, and then, gagawa na tayo ng mga ng vertical lines. So, isa rito. So, intersection. Ayan, isa dyan. Tapos, isa sa gitna. Ayan. And then, ito, pwede na natin itong i-erase. Ayan. So, sabi natin, we just simply need to kailangan gumawa tayo ng 7 by 7. Halimbawa, gumawa tayo rito ng isa, dalawa. Sa baba kasi nakaka-copy. Tatlo. Kailangan 7 yan. Kailangan 7 yan. Ito yung gitna natin. So, kailangan is makadrawing tayo dito ng 7. Tatlo sa gilid. 1, 2. Ay, mali. Itong isa. Tatlo pa ganyan, tapos tatlo sa kabila. 1, 2, 3. In which yung distance nila is 5 mm. So, 5 mm yung distance yan. So, mag-skip kayo ng 10 mm. Mag-skip kayo ng 10 mm and then another 5 mm ulit dito. So, 10 mm dito. Iskipan nyo. So, another 5 mm ulit. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then another 5 mm at 10 mm. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tagpa 5 mm yung distances nila. Tapos another 10 mm, 1. Hanggang sa umabot kayo dito. Hanggang sa umabot kayo dito sa may dulo. Okay? So, another. Next is ito naman na vertical. So, tatlo sa taas. Tagpa 5 mm. 1, 2, tagpa 5. Tapos sa baba rin. 1, 2, 3. Bali, 7 yan na lines. Tapos, skip kayo. Mag-measure kayo ng 10 mm. Tapos, 7 ulit. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Same sa taas. Another 10. Tapos 1, 2, hanggang 7. Makikita nyo, may intersection na yan here. Magkakaroon yan ng intersection dyan. So, yung intersection na yon dito sa part na to, dyan na kayo, dyan nyo isusulat ito. Dyan nyo isusulat itong mga letters na to. Okay? Understood? So, lapis lang dapat itong paggawa nito. Ang iboballpen nyo lang is ito. Yung letters. Po? Alphabetical dapat yung arrangement ng letters natin. It should be alphabetical. Pati yung numbering kailangan in numerical order. Simula kayo sa 0, 1, 2, and hanggang 9. And itong N. Opo, isunod nyo na lang. Isunod nyo na lang ng Z. After ng Z, isunod nyo na yung 0. After ng Z, sunod is 0, 1, sunod-sunod na yan. So, bale, kung nakikita nyo rito, isang ganito, isang letter, or isang number. Isang box, isang letter, or isang number. Okay? Any more questions? Yan yung plate number 2 natin. The title of that one is lettering. Yan yung title niya. Engineering lettering. Yan ilalagay niyo dito. Engineering lettering. So, para hindi sa inyo mahirap, kailangan yung engineering lettering na yan, dapat kasing laki lang din nito. So, gagawa ulit kayo ng guidelines dyan, tapos dito nyo ipapasok yung engineering lettering. Yan sa part na yun. Opo, same lang. Lahat na yan same. Pare-parehas na yan. Pwera dito sa... Opo, parehas dito sa ating sa plate title lang na yan magkakaiba. Itong plate title dito. Any questions about sa plate?